Good day, everyone. Welcome to BB Talk. This is BB Gandang Hari, welcoming you to my podcast channel here on YouTube. Dami pong nanonood sa atin from different parts of the world, from Asia to Europe to North America. This episode is a different one. Ang aking pong gustong makasama sana ngayong araw na ito ay isa sa mga taong I feel like the most underrated superstar you can ever have. Because if you think of a superstar, then they have everything. They can't be underrated. But I feel like this person, as much as she has achieved the highest of peaks as far as her acting career, is actually, I thought, very underrated. It is with sadness and a heavy heart na ginagawa ko po to, thinking na hindi ko na siya pwedeng ma-interview ever. She is in fact one of my dream interviews, and so this episode. Hindi ko man siya mai-interview, let me give this platform to give her a tribute of what she has really contributed to the Philippine movie industry base po sa aking perception. I am an outsider. I saw her. I've seen her. I've worked with her. And I've seen the genius of this person. Without further ado, ladies and gentlemen, I wish I could introduce her as my guest. But please stay tuned and join me in this journey in recalling, reminiscing the great Miss Nora Aunor. Alam niyo po, ang podcast na ito, I can say, safely say, is coming from the perspective of a certified Vilmanian. Ako po ay isang Vilmanian lumalaki. And I don't think alam ng mga bagong henerasyon ngayon, the new generation, the Gen Z, and I don't know even if the millennials are even aware of it. But definitely the Gen X are greatly affected and actually, I think, influenced by the sheer popularity of Miss Nora Aunor. No one could ever imagine. That's why I'm doing this from the perspective of a Vilmanian, because wala pa ho akong nakita before that and after that ng ganong katinding rivalry as far as popularity is concerned, awards, mga acclaimed films, working with the great directors. So I'm coming from the perspective of a Vilmanian na lumaki po na hindi namin alam as a fan na we're actually hating already. Akala namin we are just being loyal to whoever we are adoring at that time, and it so happened it was Vilma Santos that I was actually I was a fan of. So lahat ng may kinalaman po kay Nora Aunor when I was growing up is nakabase sa kung anong nangyayari kay Miss Vilma Santos. I totally disregarded at hindi ko po nakita yung great. Dito ko po sinisimulan itong podcast na ito because I think I've missed it growing up. The greatness of this very different and unique individual and talent. Marami hong nagsasabi noon, kapag kahit sino tanungin mo noon, ng mga panahon po ito ng mga 70s, early 80s, who's your favorite actor? Wala akong magsasabing Nora Aunor.
Why? Because they feel, ano ba yan, ang baduy mo? Ano ka, maid? Laging nakarelate po yan sa mukhang katulong, maitim, pangit, lahat na. Lahat na ng pwede mong ibato sa isang tao para masira ang kanyang dignidad at confidence. Nasabi na po yan kay Miss Nora Honor. But to my great surprise, ngayon binabalikan ko po ang buhay niya. Never did she even, I don't know if she thought about it, but never kung nakita or napansin bilang an outsider na naapektuhan siya sa ganong klaseng mga criticism as far as her physical features is concerned. In fact, she was so unaffected by it na ginawa niya pa yung pelikulang Bakekang na kung saan pinapangit pa siya lalo. So, ini-embrace na po yun. And one of her greatest films is about a maid, yung Atchay, where she won the best performer, the only actor who won the best performer, which means at that time, pinagsama-sama po ang best actor at best actress nasa isang category lang, best performer. And in the film Atchay, tinalo niya pong lahat. Si Vilma Santos, Enrubia Servios, si Christopher De Leon, everything. Lahat ng mga magagaling po nating artista. At that time, pinagsabong-sabong sa isang award. Ganun po ka-dynamic ang Philippine industry at that time. And I greatly attribute it to the greatness of Miss Nora Honor. Why? Alam niyo po, bago ang superstardom ni Nora Honor, there was Carmen Rosales and Rosa del Mar? Nakalimutan ko. But in any case, this was the movie queens. At wala pong superstars. So, nang tawag nun, movie queens in the 30s. Carmen Rosales and Mia del Sol. Ayan. And then, pinalitan po yan sa 50s nila Nida Blanca and Miss Gloria Romero. And then in the 60s, pumasok na sila Susan Roses and Amalia Fuentes. Laging dalawa ang rivalry ng kasikatan at popularity ng mga movie queens. They're considered movie queens. So in the 60s, patapos na mga between 1967, 68, humahanap na ng kapalit yan. Parang ano na yan, changing of the guards. Ito na po ang pumapasok ang istorya ni Nora Honor bilang isang artista, bilang isang talento. Ayoko po siyang ilimit sa pagiging artista because she is more than that. And we will talk about it and I will prove that to you. And as you can see, ang nakikita niyo po dyan sa nilagay ko dyan is Nora Honor, she is a filmmaker, a superstar, and now a national artist. For me, hindi naman po ito to disregard the other ones, but it is with full integrity I feel that she holds that title, the national artist. At dyan po tayo magpo-focus ngayon kung bakit para sa akin, she is not just deserving, she embodies what a national artist means. So, 1965, si Nora Honor po was 12 years old. Isang mahirap na bata sa Iriga, Camarines Sur. Base po sa mga reports, siya ay nagtitinda ng tubig at ng mga ng chicharon, I think, sa triles ng tren. And then also, pumapasok ng walang sapatos. Ganun po sila kahirap. At 9 silang magkakapatid. Ang base po sa kwento niya mismo, siya ay lumalaban ng singing contest para manalo. At usually, ang panalo niya she wins like 200 pesos and that would help the family.
ang hindi po niya naikwento, and I wish kung nandito siya, ay gusto ko sanang tanungin sa kanya na kailan niya nalaman na magaling siyang kumanta at kung sino ang nagturo sa kanya. Was it just really na-discover niya on her own how good she is? But honestly, yun po yung mga gusto ko sanang malaman. But then, okay, so at 12 years old, isa po siyang champion, 14-week champion sa Darigold Bulilit Singing Contest in Iriga. So when she did that, she felt, and this was when she was 12 years old. So, and dito po sa kwentong ito, makikita natin how, kung yung instinct, ni Ate Guy, tatawagin ko na po siyang Ate Guy because ganyan po namin siya tinatawag sa industriya. She's a survivor, she's a fighter. And ang example po dyan, dito sa nangyari sa kanya sa Tawag ng Tanghalan. So, after being a champion sa Iriga, which is very local, 14 weeks, nagpunta siya sa Manila para i-check or i-try out ang National League. And at that time, and during the 1967, 60s, late 60s, mga singing contest was a big deal dito here in the Philippines. In fact, ang Tawagan ng Tanghalan, at that time, they would gong you. If you go and audition, and you go out of tune, they wouldn't let you finish your song. They would just gong you. So that's how tough it was. And so when Nora Honor first auditioned for Tawag ng Tanghalan, at 12 years old, she didn't make it. But guess what? Did it break her heart? We don't know. Parang she never talked about this, but 1 year after, she came back. Bumalik po siya to audition again. And this time, she got it. But tinalo siya dun sa weekly. So, naging weekly champion siya, and then natalo siya nung reigning champion. I think ang Tawag ng Tanghalan at that time was, they will have a weekly winner, and then the weekly winner will challenge the defending champion, and then they will have the reigning champion, whoever wins. So, natalo si Nora, si Ate Guy. Again, did that break her heart? No, definitely not. At 14 years old, bumalik po siya sa Tawag ng Tanghalan to compete again, to audition. And singing People, which is one of her signature songs, and then she won. After winning the weekly, she won 14 straight weekly Tawag ng Tanghalan and eventually became the 1967 Grand Champion Tawag ng Tanghalan. While I was researching, it struck me really hard kung ano yung fighting spirit na nakita ko kay Ate Guy. At 14, hindi po siya nasiraan ng loob to try and try again until she succeeded. With all the odds against her, she is dark, small, wala hong pag-asang sumikat kung tutuusin. Walang pag-asa because ang mga superstars at that time should be tall. I mean, Gloria Romero is towering. Susan Roses, Amalia Fuentes, they're all tall women. So, it's really a long shot for a Nora Honor look to even make it. But then again, siguro ho talagang dala ng kahirapan. I think, doon nanggagaling yung fighting spirit niya. And why do I say that? Because I think people who have no choice and they see a chance, they wouldn't give up on that until they get it. And what's amazing is dito po nag-umpisa makita yung merit ni Ate Guy bilang isang national artist. Ginamit niya ang kanyang golden singing voice to get to not to be popular or anything, but actually support the whole family. And I believe at that time she won like 27,000
for the Tawag ng Tanghalan. So, ang interesting po dito was after Tawag ng Tanghalan, kung ngayon po nangyari yan, kasi yan ang katapat ng mga reality TV shows natin ngayon. Bibigyan ka kaagad ng offer, meron ka kaagad pelikula na follow-up. I mean, that's how it's done now, kaya may mga reality contest. That wasn't the case with Nora Honor. When Ate Guy won the Tawag ng Tanghalan, naging ano lang po siya, mga supporting players between 1967, 68, supporting players sa mga big movie stars at that time. Ako, I dare say this. Kung si Ate Guy po ay naging maputi at nanalo ng Tawag ng Tanghalan, matangkad, ano na kaagad yun? Starring role na kaagad yun. But no. So, pinagdaanan po ni Ate Guy yun. Though a grand champion, naging supporting players. Until, siguro sa paggawa niya po ng mga supporting roles na yun, nag-umpisa po siyang mapansin, and by 1968-69, pumapatok na yung unang-unang love team niya with, kasi dalawang love team na yun, ganun po, parang in denial ang buong industriya noon. Nararamdaman nila yung lakas ni Ate Guy, pero hindi siya pinupush. Because she is going against dun sa physical features na nakasanayan nga ng mga Pilipino or ng industriya na sinusuportahan. So pero at that time, ang dalawa ang love team niya, si Edgar Mortiz at saka si Tirso Cruz the third, hanggang nag-away-away nan, and galing din naman po kay Ate Guy to, she has to choose kung sino yung pwedeng itambal sa kanya na permanente. And she chose Tirso Cruz III, si Lola Peep, because inamin ni Ate Guy, first love niya talaga si Tirso Cruz III. Thus, the birth of the Guy and Peep love team phenomenon. And dito rin naman po nag-umpisa nung nahiwalay si Direk Bobot naman, si Edgar Mortiz, dun naman siya pinartner na ngayon kay Vilma Santos, because at that time, si Vilma Santos was also a rising star, a teeny bopper na naghahanap ng love team. And so, the V and Bot love team na siyang arch rival nitong Guy and Peep. So, si Ate Guy lorded it over sa love team phase ng kanyang buhay. And I think that was the start of I guess that was the start of her superstardom, if not cementing her superstardom. Dito po sa mga susunod na taon, makikita natin kung anong klaseng artista or kung anong klaseng talent si Ate Guy. Sanay po kasi tayo ngayon, no, sa mga lahat ng merong mga love team, ilan ba sa mga nakilala na natin mga artista na nanggaling sa love team who really graduated from that phase and then moving on to being a serious actress? I think marami po, lahat naman niya nag-try, no? Sila Ate V, ginawa naman lahat yan. But I guess si Ate Guy, based on her filmography, is a trailblazer. As early as 1970 po, kasikatan ng love team, gumagawa ng mga matitindi, mga seryosong pelikula si Ate Guy. Katulad nung A Gift of Love, kung saan doon siya na-nominate for the first time sa FAMAS. And then, ginawa niya in 1973 yung Paru-Parong Itim. Doon na-nominate siya ulit doon. And I think this was the start of her renaissance as an actress. Because by 1974, ginawa niya po yung Fe Esperanza Caridad, which to this day is, I think,
one of her underrated movies. Dito rin yata sila naglaban ng matindi ni Ate V, and I think Ate V won over her with Dama de Noche. Kagaya po ng unang naging experience ni Ate Guy sa Tawag ng Tanghalan, I believe malaking blow sa kanya to bilang isang, rising star na matalo kay Vilma Santos na kanyang arch rival bilang actress or being, at that time, parang tinitignan pa, wala pang superstar nun eh. Basta tinitignan pa lang movie queen. Although, let me correct myself, by 1970, 1971, ginagawa na ni Ate Guy ang TV show na Superstar, which is actually the start of her branding as a superstar. So noon, hindi na movie queen, kung hindi superstardom ang pinaglalabanan ni Ate Guy at ni Ate V. So nung natalo si Ate Guy, ito naman po this is purely siguro ganito ang tumakbo. Talagang po kasing para sa akin, it was very fascinating how Ate Guy navigated her career. It's unbelievable and it's very inspiring and it's very informational and educational, I guess. So kung mga batang artista po kayo ngayon, I think ito po ang isang national artist na pwede niyong pag-aralan at tignan how she became to be. So, this was the start for me ng pagiging actress ni Ate Guy. Siguro nung natalo siya in 1974, she came back with a vengeance sa isang pelikulang na ngayon ay kilala natin, Banawe. Banawe was a milestone. Why? Siya po ang nag-produce dito, si Ate Guy, and this was also the start of her being a filmmaker. That's why kanina po yung sinasabi ko na she's not just really an actress, a great actress that is, but she is actually a filmmaker. Her move in 1975 attests to that. Early on in her career, she produced a classic. Ang director po nito is one of the best directors, if not, I don't want to say the best because it will be unfair to other great directors that we have, Filipino directors. But definitely, one of the greatest directors. Si Jerry De Leon, ang gumawa po ng Noli Me Tangere, maraming classics na ginawa. So, si Nora Honor bilang superstar at that time, produced a film. At hindi lang ho basta-bastang pelikula ang ginawa o isang pelikulang feeling niya, kakanta na lang siya sa ilalim ng puno o tabo na yan, pera na yan. That's not the case. She produced a well-crafted film now considered a classic. Who does that? Really, who does that? So, yan po ang umpisa para sa akin how Nora Honor was defining her career. Natandang-tanda ko to. Isang buong pamilya kami na nanood ng Banawe. Hindi ko alam kung si Robin noon ay nakasama kasi mas bata sa akin si Robin. So hindi ko alam kung pwede na siyang pumasok sa sinihan, pero alam ko hanggang sa akin kasama ako. So 6 kami magkakapatid, lahat siya dala ng mama ko, nanood kami. And sobrang sa akin ang pelikulang yon because that film was very authentic and genuine. Pati yung mga costume, lahat, well-researched po yung pelikulang yan. So, may impact po sa akin in a sense. Siyempre, bata naman ako, wala naman akong muwang as far as creativity and artistry is concerned. But I thought early on, it was really a good film because matagal pong tumatak sa isip ko, yung mga fight scenes, everything. So, nag-umpisa po dyan yung pagiging artist ni Ate Guy. She became an independent filmmaker, I believe, nang hindi niya nalalaman at hindi rin nalalaman ng mga tao. But that was exactly what she was doing. Because in 1976, she did 3 taong Walang Diyos.
isa po ito sa pinakamagandang pelikula ni Ate Guy. Ito po ito sa mga iconic niyang ginawa, directed by Mario O'Hara. Launched the career of hindi naman launch, but naging mga cornerstone ng mga pelikula nila Christopher De Leon. And also in this film, Ate Guy won her first FAMAS and Urian. First year po ng Urian at that time, and she was the first best actress ng Urian on this film. This was also, I believe, and I can still remember, catapult her to superstardom. Yung ito, wala na makakakontra na she is the superstar. That was in 1976. And then ginawa din niya in 1976, minsan isang gumagumo, na isa rin pong classic under Lupita Kashiwahara as a director. So you can see dito po, sunod-sunod na yung mga director niya na mga great directors, doon na siya nagpapahawak. At makikita niyo yung maturity niya as an actress. And imagine, kung titignan niyo po yung kanyang career, nag-uumpisa po tayo sa isang 12-year-old na bata na mahirap, na nagtitinda ng tubig, na maitim, na maliit, na hindi natanggap sa tawag ng tanghalan. Yan po ang umpisa ng Nora Aunor. And then by 1976, so that was about 1965 when she was turned down. 11 years after, she was the superstar. I think this is the superstardom that was never seen again or ever. So, maski nung before her or after her, wala na pong sumunod sa ganyang klaseng superstardom. So now, we have Nora Aunor, the one with the golden voice, na sinuportahan siya ng mga fans niya because of her golden voice. So, we just don't have Nora Aunor as a singer. Now, we have Nora Aunor as a great actress. So, multimedia. Wala pa pong nakakagawa nun at that time. I mean, Susan Roses wasn't a singer, Amalia Fuentes wasn't a singer. Lahat ng mga naunang mga movie queens, walang singer. So, si Nora Aunor po ang una dyan. In 1977, ganito katindi ang rivalry nila ni Vilma Santos. Si Vilma Santos naman naglabas ng Burlesque Queen. Burlesque Queen shattered all box office records. Kasi ganyan ang Noranian at Vilmanian noong araw. Ganun po katindi ang rivalry. Kapag nag-peak yung isa, asahan mo na, babawi ito. So magpipeak ito. So kung nag-peak si Ate Guy ng 1976, nag-peak si Ate V, or nagpipeak si Ate V ng 1977, ganyanan po talaga yan. So, medyo lelo si Ate Guy ng 1977, nag-peak si Ate V ng 1977 through Burlesque Queen. By 1978, nagsabong. Ang saya-saya po ng pelikulang Pilipino because of this rivalry. So, this rivalry finally met in an acting derby and box office derby sa 1978 Metro Manila Film Festival. So, Ate V, fresh from the success of Burlesque Queen, now also considered a serious actress, doing daring roles. Rubia Servios, under Lino Broca, up-and-coming director. So, big deal po yan. Versus Ate Guy, Achay, directed by Eddie Garcia. I can still remember how that Metro Manila Film Festival got so big. Natatandaan ko po kasi Pasko yan po yan eh. December 25 ang Metro Manila Film Festival. So, I remember we were in Recto buying clothes kasi that's where we buy clothes then, tsaka mga toys. Nako, pahabaan sa Gotesco, sa Miramar, and pahabaan po yan ng pila sa theater.
So, nag-culminate po yung sabong na yan in the awards night. There was a big parang talk na Vilma Santos would run away with the award being a rape victim in the film, ganyan. At dito rin po nangyari yung Best Performer. Hindi ko naman alam kung pinalo na lahat ng Metro Manila Film Festival Commission yon. Na sinakyan yung ganong klaseng grabe or para madisimulado yung init ng rivalry kasi hindi po natin alam kung talagang parang kung naiwan sa Best Actress lang talaga dun sila naglaban tapos yung Best Actor hindi ko alam kung anong reason bakit pinagsama at ginawa na lang Best Performer. Para siguro madisimulado yung pagkakatalo ni Ate V. Kasi baka magpataya ng mga fans. Yung nakatotohanan po nun. Ang mga fans at that time halos magpatayan para ipagtanggol si Ate V sa mga Noranians at ganun din ang mga Noranians para ipagtanggol si Ate Guy sa mga Velmanians. So, cut long story short, Ate Guy won. Siya ang nanalong Best Performer at dito rin lumabas yung famous victory speech niya na Mama, mali ang hula nila. Because ang hula nga, matatalo siya at si Ate V ang mananalo. At ito rin yung na iniyakan ni Ate V at inamin din ni Ate V na she was really discouraged. Nasaktan siya doon. She actually parang expected that she would win. So, mainit. But, come 1978, 79, umaalagwa na si Ate Guy. I think dahil nasaktan nga si Ate V dun sa nangyari sa Rupia Servios, now looking back, just really hindsight, she parang nawala siya sa eksena noong 1979. Hindi siya masyadong, kagaya ng sinasabi natin kanina, ayan na naman, after mag-pick ni Ate V, eto na naman si Ate Guy, nagpipick na naman in 1979. At ang pinaka-ano niya dito, crowning glory, is ang inaka ng anak mo with Lino Broca and the great Lolita Rodriguez. Dito rin mo makikita yung iconic na acting na ginawa ni Ate Guy na hayop ka, na puro mata lang, na very subdued acting, na lahat po noon takot kay Lolita Rodriguez. Dahil siya po talaga yung kinikilala noon, the best dramatic actress who ever graced the Philippine cinema. Lolita Rodriguez po yon. So, tinapatan po ni Ate Guy yan. And guess what? In the 1979 Metro Manila Film Festival, nag-tie silang dalawa. Hindi kinaya ng Metro Manila Film Festival Commission na ipanalo yung isa over sa isa because si Lolita Rodriguez yon, hindi pwede. At si Nora Honor yan, who is the emerging great actress or if not, great already at that time. So silang dalawa ang nanalo. So yan po ang kwento ni Ate Guy in the 70s, which I believe, kaya dyan po ako nag-concentrate, actually defined her as to who she is, as to who she has become, being the national artist. Sa mga pelikula pong tinalakay natin, bawat isa doon is a masterpiece. And in that masterpiece, Ate Guy was the soul. Her eyes was the soul of these masterpieces. And for me, yun po ang tunay na national artist. When in a collaborative art such as film, you get to be a part of being the biggest superstar of all. And yet, do not overwhelm everyone. She became the role, she was just the role, and she was great at it. So, pumasok ang 1980, nag-pick si Ate Guy ng 1979, ginawa ni Ate, hindi pa natapos si Ate, parang rumatsyada talaga si Ate Guy.
From 1978, 1979, and then 1980, she did Bona with Lino Broca again. And this time, almost took the Best Actress Award in the Cannes Film Festival. I believe also in this film, she was the toast, she was the brown Cinderella in that Cannes Film Festival. By 1981, Ate Guy was the superstar singer actress. She can't do no wrong. She does everything. She is on television. She lorded it over on the variety shows on television. The Superstar being the longest running variety show ever. And then she was lording it over in the box office. She was lording it over in sa mga awards race. So she was the superstar at that time. And then in 1982, she did Himala. Himala was a cornerstone because of its bigness. Napakalaking pelikula po ng Himala, and I still believe it is a film before its time. Pero ang maganda pong kwento dito sa Himala, napakalaki po ng pelikulang yon. Ang isa sa mga problema ng production at that time, at si Amy Marcos mismo, Senator Amy Marcos mismo ang nagkukwento nito. Ang problema nila, extras. Because ang kailangan na extras ni Direk Ishmael Bernal ay mga 10,000 extras. So saan nila kukunin yun, diba? Because she was the producer then, yung ECP, ang producer ng Himala. Kailangan lang nilang tawagan ang presidente ng mga Noranyan. Shooting day, nandun ang 10,000 na mga extras. Lahat po yun. Fan ni Ate Guy. Ganun lang po, isang tawag lang. Ganun kalakas, ganun katindi ang pull ni Ate Guy sa fans. After 1983, mahaba pa po ang tinahak na pelikula, pero parang feeling ko hanggang 1983, hanggang Himala, that was the defining moment of Miss Nora Aunor. Lahat ng mga pelikulang ginawa niya, iconic. Sa mga sumunod doon, Bulaklak ng City Jail, Condemned, lahat yun parang ano na lang po yan tailspin ng kung ano ang itinanim niya between 1975, mula nung nag-produce siya ng Banawe, hanggang I think yung Himala is a culmination of what she wants to do as an actress. Kaya masaktan po siya doon, inamin din niya. Kasi itong panahon na to, ginranslam siya ni Ate V, yung relasyon. Magkalaban sila, 1983 Best Actress. Ginranslam siya ni Ate V, hindi siya nakalusot kay Ate V, na sobrang sasaktan. Parang bumalik kay Ate Guy yung naramdaman ni Ate V sa Rubia Servios. At although montik ding nanalo ulit si Ate Guy sa Himala in the Cannes Film Festival. So, ganyan po klaseng rivalry. But this rivalry, I believe, ay hindi matatawaran ang greatness ni Ate Guy. Ang feeling ko po, being a national artist, I believe Ate Guy, para sa amin, Nora Aunor, sa mga humahanga sa kanya at bilang artista, embodies what a national artist is. Sinubukan din po ni Ate Guy pumunta sa entablado. Sinuportahan din niya ang entablado. So doon mo pa lang po makikita na si Ate Guy ay isang alagad ng sining. Kinukwento po sa akin ni Jovel Lamangan sa isa sa mga pelikulang ginawa nila. Hindi nila maintindihan minsan si Ate Guy. At one point, pag may gagawing mabigat na eksena, grabe daw ang nervyos. Grabe ang insecurity na, can she even do it? Noon po, pag pinag-uusapan yan, hindi ko rin naiintindihan. But now, looking back, I think yung nervyos na yon ay nanggagaling dun sa she doesn't wanna disappoint her fans. Noon, lagi kong napapakinggan kay Ate Guy na, salamat sa fans, salamat sa ganito. Laging nauuna ang fans. Noon, akala ko, chika. Diba? Yung parang dapat gawin mo yan. Dapat pasalamatan mo yung fans kasi ine-expect nila yon. Pero ngayon po na napapanood ko po ulit at binabalikan ko yung buhay ni Ate Guy.
actress Hindi, goes parang to hindi po ganon. Parang hindi ganon yung ibig sabihin every time pinapasalamatan niya ang fans. I think she is genuinely touched and genuinely thankful and grateful. Dahil kung hindi po dun sa mga fans na tumatangkilik sa kanya, na natutuwa sa boses niya, na kaya binibili ang mga records niya, of course given na maganda naman talaga ang boses niya, but to get the support, the full support of the fans at bilhin yun, at ganun din po ang mga pelikula niya, panoorin yun, bilhin yun, ay tinatanaw po niyang malaking utang na loob yun kasi yun po yung nagpapakain sa kanya. Yun po ang malaking aral ko talaga. Nung binabalikan sa ko mga at fans, nagre-research para sa ako inyo tungkol ito kay at Ate Guy. thank you po sa director ko, kay Director Brian. Nakasama ko po 2 beses si Ate Guy sa mga TV guestings ko noon, nung in my former life. Nakatrabaho ko siya and she was really very supportive. Kasi bago pa lang akong artista noon. She will not intimidate you. She will support you. She will make sure you will look good in the scene. And then after the scene, she would ask you, kamusta ka? Okay ka? Ganun po siya. And then, ito po yung hindi ko makakalimutan. Nung ginagawa ko ang Enchanted Garden, at bilang Queen Michiko, meron akong confrontation scene with Ate Guy na guest namin noon, napapasok bilang siya yung savior ng Enchanted Garden. So, ako ang evil queen. So, meron kaming confrontation scene. So, sinabihan na ako na, humanda ka. Si Ate Guy, mata pa lang, baka makalimutan mo ang linya mo. So, I really prepared for it. Minemorize ko yung linya ko. I made sure, papunta pa lang ako sa reading, memorize ko na yung linya ko. Inimbibe ko yung character. Pinipilit ko na wag ma-intimidate kasi I'm not just doing a scene with the great Nora Honor. I am doing a confrontation scene. Na syempre ayaw mo rin naman na masapawa. Alam mo yun, yung hindi mo iniisip yun. Kasi how can you even, diba? So, hindi ko talaga alam kung ano pumapasok sa isip ko at that time. Pero nanginginig po ang mga tuhod ko. At hindi lang basta confrontation. May sampalan. Sampalan scene. So, unang-unang isip ko noon, ang laki-laki ko. How can I slap a superstar? And how? So, sabi ko, di bale, daya na lang yan, daya. Kasanay naman tayo dyan, minsan nakakapagdaya naman tayo. So, eksena. Si Ate Guy, galing, busy. Ate Guy was very busy at that time. So, nahihirapan siya. Ito, ikakwento ko ito. Not to diminish her greatness, but to let you know why she is great. Because I think this is one of the best examples I can give. So, she was not, hindi niya makuha yung footing niya sa role dun sa rehearsals. Hindi niya makuha, no? Umabot na kami dun sa, okay, sampalan scene na to. Okay. Alam niyo kung anong sinabi sa akin ni Ate Guy before the sampalan scene? Sabi niya, Bibi tawag niya sa, halika. Sabi ko, Ate Guy, binulungan ako. Sabi niya, totohanin mo ko, ha? Sabi ko, ha? Ate Guy, ang laki-laki ko, hindi kita pwede totohanin. Sige na. Totohanin mo ko, kailangan kong maramdaman to. Ganun po si Ate Guy. Isang tong TV show, hindi po ito pelikula, TV show. Na hindi po siya dito yung mainstay, guest siya. Pero willing siyang masaktan para hindi niya parang yung mga fans niya iniisip niya, baka ma-disappoint. So, kailangan niyang ibigay. Kahit, no matter what happens, kailangan niyang ibigay. So, sabi niya, totohanin mo ko, ha? Sabi ko, tatry ko, Ate Guy, bahala na, di ko alam. Tapos sabi niya, sige na, okay lang. Kasi sasampanin din naman kita, tututuhanin din kita. Sabi niya.
Sabi ko, sige ate Guy, sige. At dalawa yon. So sabi niya, so huwag ka matakot. Sige na, please. So, doon ko nakita yung passion ni Ate Guy sa kanyang craft. And then of course, the scene, napakaganda nung scene, pero hindi naman namin, hindi ko nagawang matotohanan. I think I kinda, may gumanon. Pero syempre, hindi naman yung bigay na bigay, pero may ganon. At naramdaman ko yung energy ni Ate Guy. Kaya yung sampal niya sa akin, nako, talagang nanggagaling dito. So, that is one experience na aking ite-treasure kay Ate Guy. Maraming salamat sa iyo, Ate Guy. Bago natin tapusin to, meron pa akong isang gusto kong banggitin sa inyo. At nakilala ko si Ate Guy. Ang unang encounter ko kay Ate Guy ay nung ako ay siguro mga 19 years old. Si Robin noon, bagong artista pa lang. So I was a college student, and every time I would go down sa Manila para magbakasyon, pag sem break or vacation, pinupuntahan ko si Robin. Doon ako sa kanya matutulog, ganyan. So, at one time, nandun ako sa kanya, dinala kami ng mentor niya. Sabi niya, alika, pasyal tayo, may pupuntahan tayo. So, pumunta kami. Little did you know, dadalhin niya kami sa bahay ni Nora Honor. And this was in the 1980s, yung superstardom ng Nora Honor. At dinala kami sa Green Hills, dun sa bahay niya doon. Nag-swimming kami doon. Alam niyo ba si Ate Guy? Nandun lang nakikipagkwentuhan doon sa mentor ni Robin, kay Direct Deo Fajardo. Nagkukwentuhan sila doon. Tapos kami naman mga bata dito, nagsiswimming lang kami. Tapos wala siyang ibang tinanong kundi, nagugutom na ba kayo? Kung pag nagugutom kayo, sabihin nyo lang, may pagkain. Tapos, I actually brought wine for Ate Guy. I want to drink this with you. Kasi doon kita nakilala. Doon ko nakita yung graciousness mo. Hindi mo naman kami kilala, mga batang taga Baguio lang ako po noon. Hindi pa naman sikat si Robin noon na nakakakilala. But you entertained us like we are the most important people. You offered us wine, tinanong mo pa, pwede na ba kayo uminom? Tinanong mo, ilang taon na po? Ilang taon na ba yan? Pwede na ba? Sabi namin 19. Si Robin at that time was 17. Sabi niya, hindi pa. Bigyan ng soft drinks or may mga ganyan. Pero may pagkain dyan. Laging ganyan. So, Ate Guy, I wanna just do this drink with you. In spirit, I wish I could do this interview with you. I really wish that. Ang dami kong tanong, ang dami kong gustong matutunan sa iyo. But I think this is enough for me at this point. Ate Guy, congratulations. For your being a national artist. You deserve it. You embody it. And I feel so fortunate na nakilala kita, nakatrabaho kita, nakita ko yung pagkatao mo, even from afar. Naramdaman kita. Rest in peace, Ate Guy. Thank you very much para sa lahat ng naiambag mo sa amin, sa mga natututunan ko sa iyo ngayon. Kahit sa pagpanaw mo, ay natututunan ko ngayon kung ano yung pinag-aaralan ko po. I'm studying now, filmmaking. I'm studying producing. Kaya napakalaki po ng impact sa akin ni Ate Guy is because lahat po ng pinag-aaralan ko sa school, ay lahat po iginawa yun ni Ate Guy. Hindi ko alam kung paano niya ginawa. Kasi hindi naman po and this is not to demean her, but it is what it is. Yun po yung talagang reality ng kwento ng buhay niya.
hindi po nakatapos ng pag-aaral si Ate Guy. At 14, she was already carving her destiny, and she was able to. So, ang dami po natin pwedeng matutunan. Hindi po perfecto. Marami na nagsasabi sa akin, but si Ate Guy, dami na naging problema na, may ganito siya, may ganito na, ayokong banggitin mismo just for the respect. Please. Wala pong taong perfecto. And Ate Guy is a national artist and not a saint. She is also an artist before even becoming a national artist. And an artist means she's different. Meron siyang mga quirks, meron siyang mga kalukalukahan. At kailangan po natin tanggapin yon. Pero hindi po ibig sabihin nun ay may diferensya si Ate Guy. She is one of the best people that I've met and known from afar and from as a colleague. Ang buhay po niya ay nagpapatotoo sa akin ng thankfulness, gratefulness sa mga taong sumuporta sa kanya. At yung lagi ko pong sinasabi na be all that you can be. Ate Guy, I think in your career, that will be your legacy. You certainly become or became the best that you can be as an artist, as a singer, as an actress, as a filmmaker. For me, you will always be my superstar because I've never seen anyone like you. You will always be a filmmaker to me because lahat ng ginawa mo ay yun yung mga gusto kong gawin ngayon pagkatapos ng aking pag-aaral. Yung mga klase ng pelikula na ginawa mo. Ako man o hindi ang bida, pero yung mga klase ng pelikulang ginawa mo. And with the directors you have worked with only shows how you respected this craft. Thank you, Ate Guy, for sharing your brilliance. You are one of a kind. You are a genius. So, rest in peace. And may your movies and songs live forever. Cheers, Ate Guy. So long. Sa tibay ng proklamasyon bilang 1390 na linagdaan ng kagalang-galang na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang orden ng Pambansang Alagad ng Sining para sa pelikula ay iginawad kay Nora C. Villamayor noong ika-10 ng Hunyo taong 2022 sa Palasyo ng Malacanang. Sorry po. Minamahal ko mga Noranians, mga kapwa-artista, at mga kapwa-alagad ng sining. Pasensya na po kayo nininervyos. Mga manonood ng pelikulang Filipino, noon at ngayon, sa pamunuan ng National Commission for Culture and Arts at sa Cultural Center of the Philippines, isang pusong pagbati po sa inyo ng magandang gabi.
Maraming nabanggit po sa inyo, Gabos. Simula po noong June 10, nang opisyal na i-anunsyo ang bagong hirang ng mga national artists, ang inyo pong lingkod ay labis na natutuwa at nagpapasalamat sa napakalaking pagkilalang itong iginagawad sa akin at sa aking sining na hindi magiging isang katotohanan kung hindi po sa inyong walang sawang pagmamahal at pagtitiwala po sa akin. Gusto ko pong isipin na sa pagkilalang ito na iginagawad sa akin, kasama ko rin po kayong pinaparangalan, lalo na ang mga mahal kong Noranians, ang mga kapwa-artista at mga batikan at baguhang direktor at mga producers na patuloy pa rin isinusulong ang paglikha ng makabuluhang pelikulang Filipino. Asahan po ninyong sa abot ng aking makakaya ay patuloy pa nating isusulong ang mga pelikulang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Mga pelikulang magsasalaysay ng ating mga kwento bilang mga Filipino. Pakinggan po natin ang mga kwento ito, lalo na ang mga mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Kailangan magkwento tayo upang hindi tayo makalimot, upang hindi tayo malugmok, dahil laging may pag-asa, anuman po ang mangyari. Nitong mga nakaraang araw, sinubok po uli ako ng isang karamdaman. At kaya hindi po ako nakadalo sa Malacanang, ngunit nagiging malakas po ang pakiramdam ko dahil sa mga dasal ninyo. Salamat po sa pag-aalala at pagpaparating ng iyong mga mensahe. Utang na loob ko po sa inyong lahat ang buhay at sining na minahal ninyo po sa isang Nora Honor. Simula po noong nakipagsapalaran po ako na umawit at sinuong ang buhay ng pelikula, ilang dekada na ang nakakaraan. Hindi po lagi madali ang buhay na ito, ngunit wala po akong may susumbat kanino man dahil sa kabila ng lahat ng hirap at kontrobersya. Patuloy po ninyo akong minamahal at ang sining na aking munting handog sa inyong lahat. Pinapasalamatan ko po sa puntong ito ang mga guro, ang mga kapwa ko Bicolano, ang mga kritiko, ang mga mag-aaral at mga manunood ng pelikulang Filipino, at ang mga Noranas po na hindi ho bumitaw sa akin. Gusto ko rin pong banggitin si Chairman Nick Lisaso po ng NCCA at ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagkilalang ito. Sa aking mga magulang, sa Diyos, mga kapatid, sa aking mga anak, at mga matatalik na piling kaibigan, niyayakap ko po kayong lahat at lagi ko kayong iisipin at pasasalamatan habang buhay. Tinatanggap ko po ang karangalang ito ng buong puso at mulit-muling magpapasalamat sa inyong lahat. Kayo po ang himalang ipinapasalamat ko sa Diyos. Kayo pong lahat ang dahilan kung bakit may awit sa aking puso. Kayo po ang dahilan kung bakit may isang Nora Honor. Maraming salamat po. Mas mabalot po sa inyo, Diyos. Mahal ko po kayo. And may I request sa ating mga manonood na just 1 minute of silence to give respect to Miss Nora Honor. Her death is an end to an era. That's why I'm doing this. Because I'm saying goodbye to an era which I also belong. Thank you for the memories, Ate Guy.
With that, I would end this tribute. Sana po sa mga nanonood, sa mga Noranians, ako po ay nakikiramay sa inyo. Nararamdaman ko ang inyong paghihinagpis. Sa mga Vilmanians, it's time na kilalanin din ang galing ng kalaban ng sinusuportahan natin. Ate V is a class of our own. Kaya ang ganda-ganda po ng kanilang rivalry. It was a friendly competition but really took out the best in them. Napakaganda, napaka-inspiring po ng rivalry na yan. So, maraming salamat, Ate Kai. May you rest in peace. We love you. And for the last time, may I say this, congratulations. You are a national artist. You are a national treasure. I love you.